Sa video na ito, malalaman niyo ang kwento ng isang estudyanteng nahilig sa mga sale at nakahanap ng isang kakaibang music box. Pero ang akala niyang simpleng kahon, nagdala pala ng matinding takot at misteryo sa buhay niya. Paano kung yung binili mong music box may laman palang diwata na hindi mo inaasahan? At paano kung isang gabi, magising ka na lang at makita mong ikaw na ang nasa loob ng kahon? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito na siguradong magpapakilabot sa inyo. Nung college ako, mahilig ako sa mga sale. Yung mga ukay-ukay, yung mga yard sale, yung mga nagtitinda ng mga second-hand na gamit. Basta mura, kahit ano pa yan, binibili ko. Minsan nga kahit hindi ko kailangan, basta maganda at mura, binibili ko. Isang beses may nakita akong yard sale. Nasa labas ng bahay nila yung mga gamit na binibenta nila. May mga lumang libro, damit, laruan, at kung ano-ano pa. May nakita akong kahon. Mukhang antigong music box. Gawa sa kahoy yung mismong kahon, pero yung takip niya ay gawa sa bakal. May mga ukit sa bakal na hindi ko maintindihan. Binuksan ko yung kahon at tumunog nga ito. May lumabas na parang diwata na umiikot habang tumutunog yung kahon. Lumapit ako doon sa matandang nagbebenta ng mga gamit. Nasa 500 pesos daw yung kahon. Tinawaran ko ng 300 pesos. Pumayag naman siya, sabi niya. Bigay lang daw ng kaibigan niya yung kahon, kaya hindi siya sentimental sa bagay na yon. Dinala ko yon sa dorm namin. Sinilip ko yung ilalim ng kahon, baka may nakasulat na pangalan o kahit anong marka na magbibigay ng clue kung saan galing yung kahon. Wala akong nakita. Pumasok sa kwarto si Kat, yung kasama ko sa dorm. Pinakita ko sa kanya yung kahon. Natuwa rin siya. Sabi niya, ang ganda raw ng music box na yon. Naglaro kami ng kahon na yon. Pinagmasdan namin yung diwata na lumalabas sa kahon, pati yung mga ukit sa bakal na takip. May nakita kaming mga simbolo sa ilalim ng kahon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Sabi ni Kat, baka pangalan daw yon ng gumawa ng kahon. Isang gabi galing ako sa cafe. Nag-overtime ako sa pag-aaral. Pag-uwi ko sa dorm nakita ko yung kahon na nakabukas. Nasa lamesa lang siya. Hindi ko na maalala kung ako ba yung nagbukas noon o si Kat. Nilapitan ko yung kahon. Gusto ko sanang isara, pero nung sinara ko, hindi na siya bumukas. Hinila ko ng hinila yung takip, pero hindi talaga siya bumukas. Kaya hinayaan ko na lang. Pinatay ko yung ilaw at natulog. Nasa kalagitnaan ako ng tulog nung marinig ko yung tunog ng music box. Nagising ako. Nakita ko yung kahon na nakabukas. Nasa kama na ni Kat yung kahon. Tumayo ako. Papalapit na sana ako sa kahon nung biglang bumukas yung kahon at sumulpot yung diwata. Pero hindi na siya yung diwata na parang manika lang. Totoong diwata na siya. Naka-long gown na kulay puti na may mga bulaklak. Ang ganda-ganda niya. Tapos bigla siyang lumipad palabas ng kahon. Parang galit siya. Sinugod niya ako. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hinabol niya ako. Lumabas ako ng dorm. Hinabol pa rin niya ako. Nilabas niya yung mga kuko niya na parang espada sa haba. Sinugatan niya ako. Tapos hinila niya ako pabalik sa dorm. Nung nasa loob na kami ng dorm, bigla niya akong binitawan. Tumayo ako. Nakita ko yung kahon na nakabukas pa rin. Tumakbo ako papunta doon. Sinara ko yung kahon. Nung lumingon ako, nakatayo lang yung diwata. Tapos bigla siyang sumugod sa akin. Nung magising ako, madilim na yung paligid. Tapos nasa loob na ako ng kahon. Sabi ko sana panaginip lang lahat ng yon. Pero hindi. Totoo lahat. Nawawala na si Kat. Ako na yung nasa loob ng kahon. Ako na yung diwata. Yung mga simbolo sa ilalim ng kahon. Nasa katawan ko na. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na hindi lahat ng mura ay maganda. Minsan, may kapalit itong hindi natin inaasahan.
Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat kahon may lihim na nagtatago.